Ang init ngayon, sana may tricycle na dumaan para pasakayin tayo ng libre. Oo nga, nahihilo na nga ako kada lakad. Wala pa naman tayong tubig, ang layo pa naman natin. Mga bata, halika na kayo't sumakay. Ah! Kamusta mga kaibigan langgam? Ngayon naman ay magkakwento ako sa inyo ng mga nakakatakot experience ko. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Unang nakakatakot experience ko ay nung elementary ako. Nangyari ito sa baryo namin. Sa lugar namin ay maliit lang ang mga bahay at karaniwan ay kubo lang. Marami din mga puno kaya paggabi ay nakakatakot talaga. Isang araw ay may kumalat sa aming baryo na may gumagala daw na tiktik at naririnig daw ito mula sa bubong. Siyempre nung nalaman ko yun ay natakot ako. Alam niyo ba, kagabi, bandang 9 PM, may narinig kami kumakas sa aming bubong. Talaga? Nakakatakot naman. Akala ko sabi-sabi lang yan. Akala ko nga din. Pero mukhang totoo kasi aside sa kaskas sa aming bubong, ay may narinig din kami parang mga umuhunin na galing sa bubong. Butchoy, narinig mo yun? Meron daw multo sa baryo natin. Oo nga, Tintin. Sabi nila itik-tik daw yun. Kumakain ng baby sa loob ng tiyan ng buntis. Hala, nakakatakot naman. Pero wala namang buntis sa amin. Mag-ingat pa din tayo kasi baka nakakain din ng bata yun. Magmula nga nun ay naging alerto na ang mga tao sa amin. Napansin ko na maaga na nakasarado ang mga bahay sa amin. Ganun din ang ginagawa namin. Naalala ko pa, ang tatay ko ay mayroong malaking batuta sa tabi niya. Para daw pag may pumasok na tiktik ay may pamalo siya. At isang gabi nga habang natutulog na kami ay may narinig akong kaluskos sa aming bubong. Takot na takot ako noong mga panahon na yon. Hindi talaga ako makatulog. Iniisip ko pa nga, paano kung makain ako ng tiktik? Buong gabi nagmamasid ang tenga ko sa mga naririnig ko. Hanggang sa parang may bumaba galing sa bubong. Hala, ano kaya yun? Gisingin ko na kaya si tatay. Naiihi pa naman ako. Makaihi na nga lang sa short. Buti na lang at pagkatapos ng ilang minuto ay nawala na mga nakakatakot na tunog. Hanggang sa abutan na lang ako ng antok. Pagising ko ay umaga na at nagising na lang ako sa pag-uusap ng kapitbahay namin. Ang sabi ng kapitbahay namin ay may malaking aso daw silang nakita kagabi. Yung laki ng aso daw ay hindi normal at bigla itong umalis. Siyempre takot na takot ako kasi parang ang daming nakakatakot sa lugar namin. Una tik-tik tapos ngayon ay aso naman. Magmula nga nun ay parang ayoko na maggabi kasi nakakatakot talaga pag gabi. Hanggang sa hindi ko na namalayan na hindi na napag-uusapan ang tiktik at malaking aso. Pasalamat na lang ang tiktik at aso dahil bata pa ako noon. Kasi kung ngayon sila nagpakita sa akin, ay naku, yari talaga sila sa akin. Joke lang. 93% sa inyo ay hindi pa nakasubscribe sa akin. Kaya kung nagustuhan mo itong video ko, ay mag-subscribe ka na para palagi mong mapanood ang aking mga video. Pindutin mo na din ang bell dyan para updated ka sa mga kwento ko. Ang pangalawang experience ko naman ay nung nakikinood kami ng palabas sa isang kapitbahay namin. Siguro mga 4 hanggang 5 ang pagitan ng bahay namin sa kanila. At laging gabi kami nanonood. Ang usap pa nga nun ay DVD. Minsan ay kasama ko sila Butchoy at mga kapatid niya. Isang araw nga ay nanonood kami ng horror movies. Siyempre nakakatakot ang palabas. Siyempre horror movies nga eh. Butchoy, tara manood tayo ng DVD kila Kuya Ponseng. Nakakatakot daw ang papanoorin nila. Sige, gusto ko yun. Ayain mo na din ang mga kapatid mo para may kasama tayong umuwi mamayang gabi. Okay, sige, aayain ko sila. Basta sabay-sabay tayong uuwi ah. Siyempre naman. Hanggang sa nagsimula na nga pinapanood namin. Siyempre enjoy na enjoy kami manood kahit nakakatakot. Hanggang sa nag-aya na nga kapatid ni Butchoy na umuwi na kahit di pa tapos ang pinapanood namin. Gusto ko na din sanang umuwi noon kasi wala akong kasabay uuwi. Hanggang sabi ng kapitbahay namin na pinapanooran namin ay ihatid na lang daw ako sa bahay namin. Siyempre pumayag naman ako dahil gustong gusto ko talaga pinapanood. Hanggang sa matapos na nga pinapanood ko at uuwi na ako. Kuya Ponseng, hatid mo na ako sa amin. Naku, hindi pala kita mahatid, Tintin. Sabi mo hatid mo ako. Kaya mo na yan, ang laki-laki mo na eh. Papahiramin na lang kita ng flashlight, balik mo na lang bukas. Ang daya mo naman eh. At yun na nga, umuwi na ako mag-isa. Yung bata kasi talaga ako ay sobrang matatakotin ako. Isa pa ay yung dadaanan ko pa uwi, nakakatakot. Hindi ko lang ma-describe pero nakakatakot talaga yung dadaanan. Tapos sobrang dilim pa. Kahit may flashlight akong dala ay nakakatakot pa din. Kasi naisip ko nun ay baka may biglang multo na pala sa harap ko. Nakakatakot naman talaga dito. Ang daya kasi ni Kuya Ponseng, hindi ako hinatid. Hindi na talaga ako manonood doon. Habang naglalakad ako ay parang may naririnig akong kakaiba. Siyempre dahil malikot ang utak ko ay nagpanik ako.
Inisip ko na baka multo yun at dahil nga sa takot ko ay ginawa ko ay tumakbo ko ng mabilis. Hanggang sa may nabangga ako na parang bagay or tao. Hindi ko na din nakita kung saan ako bumangga kasi tumalsik na din ng flashlight pagkabangga ako. Aray ko, ang sakit! Hala, ano ko yung nabangga ko na yun? Parang tao yata yun. Ah! At yun na nga, tumayo ako bigla at kumaripas ang takbo habang sa makarating ako sa bahay namin. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi kasi sobrang dilim. Siguro ganun talaga nagagawa ng takot. Yung nagiging malasonic yung bilis mo sa pagtakbo. Hanggang sa ngayon nga iniisip ko kung ano ba talaga yung nabangga ko na yun. Feeling ko kasi ay tao, pero nagtataka ako kung bakit walang reaksyon yung nabangga ko na yun. Nang nakwento ko sa mga kaibigan ko yun ay sabi nila ay baka puno lang daw ng saging. Sumang-ayon na lang ako pero syempre alam ko sa sarili ko na hindi yun puno ng saging. Ang huli naman nakakatakot experience ko ay nung nag-half day kami sa school ng isang kaklase ko. Grade 3 pa lang ako noon. Pag umuwi kasi kami naglalakad lang. Dahil mahal ng pamasahe at isa pa ay madalang tricycle na dumadaan. Habang naglalakad kami ay may biglang huminto sa amin na sasakyan. Ang init ngayon, sana may tricycle na dumaan para pasakayin tayo ng libre. Oo nga, nahihilo na nga ako kada lakad. Wala pa naman tayong tubig, ang layo pa naman natin. Mga bata, halika na kayo't sumakay. Paglingon namin, ay karo pala ang sasakyan nila. Ah! At yun na nga, bigla kaming kumaripas ng takbo. Doon kami tumakbo sa bukid. Yung gilid kasi ng kalsada ay bukid. Habang tumatakbo kami ay narinig ko pa nga yung tawa ng driver at ng isang kasama niya. Hanggang sa ngayon ay iniisip ko kung binibiro lang ba kami nung mga panahon na yon. Siyempre ang mas nakakatakot pa ay karo yung sakay nila. Dahil bata pa ako that time ay talaga nakakatakot yung mga ganung pangyayari. May nababalita pa naman dati sa lugar namin na may nangunguha daw ng mga bata. Kaya ang lesson dito ay huwag na kayo mag-half day sa klase. At dito ko na muna tatapusin ang aking nakakatakot experience. Sana ay nag-enjoy kayo. Ikaw, may nakakatakot ka din mag-experience? Kwento mo naman sa babayan dahil mamimili ako ng maaaring manalo ng 100 pesos G-Grass load. Congratulations na din sa mga nanalo sa last video natin. Lagi lang manood at mag-participate. Malay mo ikaw na ang manalo sa susunod. Shoutout time muna tayo! Hanggang dito na lang mga kaibigan langgam. Kita-kits sa susunod na animation. Bye-bye!